Sa kaugnay na balita, operasyon ng EDSA Busway tuloy-tuloy sa kabila ng isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report! Kasamang Angel, tiniyak ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na hindi maapektuhan ang operasyon ng EDSA Busway sa kabila ng isasagawang rehabilitasyon sa susunod na linggo. Ayon kay Lopez, sapat ang mga pampublikong bus na mag-ooperate sa oras na magsimula ang rehabilitasyon, kung saan nasa 260 na mga units ang kasalukuyang tumatakbo sa EDSA Busway at may karagdagan pang 60 bus na maaaring i-deploy. Dating na po yung kasagsagan ng ating pagre-rehab pagdating ng January 5 onwards, to make sure lang po na may parating sasakyan sa ating busway. Yan po isa sa mga ating gagawin na pamamaraan. Sa darating na December 24 hanggang January 5, 2026 ay unang aayusin ang inner lane kung saan dumaraan ang mga bus. Sinabi ng kalihim na kapag matapos na ang pagsasaayos sa naturang linya ay kanilang ililipat ang mga barriers upang bigyang daan ang pagbubukas ng second innermost lane habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon. Kapag natapos po nila yan, si Chairman Don po found a way na at least i-move namin yung barrier para sa second innermost lane. No? Yung pangalawa, no? Ayun yung una, no? Para at least maayos na yung innermost, ililipat lang po dito yung barrier para tuloy-tuloy po ang ating busway. Samantala, inihayag ni Lopez na hindi na mai-extend pa ang operasyon ng MRT-3 sa oras na magsimula ang EDSA Rehab. Dadagdagan pa po natin yung ating, sabi natin, operating hours. Ang kapalit naman po dito ay malamang yung kaligtasan ng ating pasahero at yung ating bagod din mismo. Baka masira. Iyan ang tinig ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Makakaasa naman ang publiko na palaging may bago ng MRT-3 sa pagsisimula naman ng pagde-deploy ng mga bagong Dahlia train sa December 25 ayon sa kalihim. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN.